Papuri po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob niya po sa ating lahat upang patuloyan po na makapag-aral po ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa panibagong araw na ito na pinagkaloob mo po sa buhay po ng bawat isa. Maraming maraming salamat po for waking us up and preparing our hearts and our minds po sa iyong mga salita, Panginoon, na siya namin mapapagbulay-bulayan. Specifically po dito po sa Joshua chapter 8. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa patuloy pagsama mo po sa amin at paggabay mo po sa amin, Banal na Espiritu Santo. Nawa po ay ikaw po ang magsalita para sa aming lahat. Ikaw po ang siyang marinig. Ang salita mo lamang ang siyang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. At patuloyan po itong magbigay encouragement, pagtutuwid sa mga mali, at patuloy ang pagpapatuloy na ng pagkakaroon ng desire na patuloyan kang maranasan at mapapurihan sa aming mga buhay. Humingi din po kami ng tawad sa kung ano man pong karumihan ang nakikita mo po sa amin, mga kasalanan po na hindi po naayon sa iyong harapan. Patawarin mo nga po kami, Panginoon. At salamat po sa patuloy pagpapatawad mo po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa amin pong mapapag-aralan po sa umaga pong ito. Patuloy nawa itong magdulot sa amin ng lalo pang pag-ibig sa iyo. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos po palagi ang kapurihan. Ito na po tayo sa Joshua chapter 8. Ang title nga po is Victory Reclaimed. Amen. So kahapon po or kagabi rather ay napag-aralan po natin yung kung papaano po na defeat ang Israelites against the city of Ai. Pero dito po makikita po natin yung pinaka mahalagang ingredient sa pag ah, sa pagkakamit ng tagumpay sa buhay na ito. Basahin po natin. Verse 1, at sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Bibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho. Ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-ari. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran. So dito sa chapter 8, may hudyat na ang Panginoon. Sabihin mo nga, uh, at may sariling timetable ang Diyos. Yes. Po, may sariling timetable ang Panginoon kung kailan niya nais ipagawa yung gusto niyang ipagawa sa iyo. Po, hindi ka kailangang magmadali, di rin naman kailangan na magmabagal, kundi talagang hintayin ang hudyat ng Panginoon kung kailan mo dapat isagawa yung ipinapagawa niya sa iyo. So dito sa chapter 8, meron ng salita ang Diyos. No po? Na maghanda na salakayin na ang lungsod ng Ai. Po. Pero kabaliktaran ito ng ginawa nila sa Jericho, 'di ba? Kasi sa Jericho ay talagang ang kinuha lamang nila ay si Rahab at ang kanyang pamilya at mga bagay na ginto, pilak na i-offer sa Panginoon. No po? Dito ay pwede nilang kunin yung mga alagang hayop. Po, kasi 'di ba sa Jericho pinatay din nila ito eh. Lahat ng lahat ng alagang hayop from the city of Jericho talagang pina-wiped out ito ng Panginoon. Pero this time sa lungsod ng Ai, maaari nilang kunin yung mga alagang hayop na makikita nila, maging yung mga
possession ng mga taga City of Ai. At maghanda sila at sasalakayin nila ang lungsod buhat sa likuran po. So dito makikita natin yung difference ng strategy ng Panginoon. Talagang iba-iba po ang pagkilos ng Diyos. Sabi mo nga iba-iba. Yes, magkakaiba ang pagkilos ng Panginoon. So sa Jericho, miraculously na pinabagsak ng Panginoon ang Wall of Jericho. Pero dito, ginamit niya ang mga Israelita para talagang masalakay at ma-wiped out ang taga City of Ai. Po, gagamitin niya ang mga Israelita. So ganun din sa ating panahon ngayon. Po, pwedeng miraculously pagalingin ka ng Panginoon or pwede ding gamitin ng Panginoon yung mga herbal medicine or yung mga medicine na prescribe sa iyo ng isang doktor. Pwedeng yun ang gamitin ng Panginoon para pagalingin ka niya. So again, iba-iba po ang pagkilos ng Panginoon. Depende po ito sa kalooban ng Diyos. Po, palagi po itong nakadepende sa kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. So dito ay pinapaghanda na nga po ang mga Israelita para salakayin ang lungsod ng Ai at ang sabi, ang pangako ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. 3. Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila. Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod sa di kalayuan at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga tagalunsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una. Ipo ba sa chapter 7 kagabi na napag-aralan natin, talagang napaatras ng mga taga-ay ang mga Israelita kasi sabi nila hindi na kailangang magdala pa ng maraming mga Israelites para labanan ng taga-ay. 2 hanggang 3,000 lang. Pero dito, 30,000 na magigiting na kawal ang inihanda ni Josue. 30,000. Kumpara dun sa 2 to 3,000 men na kanyang pinaghandaan dito sa Joshua chapter 7 kagabi na wala pang hudyat ang Panginoon. But this time, meron ng salita ang Diyos na labanan na sila, na na asuguri na sila at dito ay pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal. Sa pagpapatuloy po, so aakalain nilang natakot kami tulad noong una kaya hahabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Take note po, ibibigay ng Diyos ito sa mga Israelita. So kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ninyo ito gaya ng sinabi ni Yahweh. Po. So for sure ay hindi na nila magagawa yung mistake na kanilang nagawa from the city of Jericho na yun nga po di po ba ay si Akan ay may ikinubli o may itinago na ipinagbabawal na kunin. Ito po. Kaya talagang nakaranas sila ng defeat. So sa ating kapanahonin ngayon, mga kapatid, nire-remind tayo to not to commit the same mistake that we did po sa ating mga nakaraang pamumuhay nung wala pa tayong tamang kaugnayan sa Panginoon.
Wag na nating ulit-ulitin pa yung ating mga pagkakamaling nagawa po. So, paalala po iyon para sa ating lahat. So, tandaan ninyo ang mga tunggubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Josue at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ai sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Josue at tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa Ai. Pumunta sila sa gawing bukana ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Ai. Nagbukod si Josue ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran naman. Sa libis na iyon, nagpalipas ng gabi si Josue. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-ay nang makita ang pangkat ni Josue. Lumabas sila ng lungsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Josue naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang. Kaya't hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa Ai ang iyong sibat. Ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ganoon nga ang ginawa ni Josue. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga taga-ay, nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong. Bigla silang hinarap ng mga Israelitang hinahabol nila patungo sa ilang sapagkat nang makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nila'y nakakubli na ang mga kasama nilang nakakubli pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na, bumalik sila at pinagpapatay ang mga taga-ay. Dumagsa rin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napalibutan ang mga taga-ay. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Ang hari lang ang binihag nilang buhay at dinala kay Josue. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng mga humabol sa kanila. Pagkatapos bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Ng araw na iyon ay pinuksa nila ang lahat ng tao sa Ai at may 12,000 ang namatay. Patuloy na itinuro ni Josue sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga roon. Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod, kundi ang mga baka at mga ari-arian ayon sa sinabi ni Yahweh kay Josue. Sabihin nga po ayon sa sinabi ni Yahweh. So this time ay talagang they see to it na talagang gagawin nila ang bilin ayon lamang sa sinabi ng ating Panginoong si Yahweh through Joshua. Sinunog ni Josue ang Ai at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinatabunan niya iyon ng malaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. So dito po natin nakita na talagang yung kasalanan po ay talagang dapat ay ma-dealt bago po maka-achieve ng totoong katagumpayan. Kasi 'di ba nung
nagkasala si Akan, nadamay po ang lahat ng mga Israelita. Kaya sila ah, natalo against the people of from the city of Ai. Di po ba? And ah, kahit nga talagang bihasa na itong mga Israelita sa pakikipaglaban, ay nagkaroon pa rin sila ng failure. Na po. So talagang pinapakita dito na talagang walang katagumpayan kung merong kasalanan. No po. Sa buhay na ito, no po, sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo, talagang we need to evaluate ourselves. Kasi baka nga yung kasalanan yung nagiging cause ng ating failure sa buhay na ito. Ano po? Kasi talagang 'di ba yung mga bagay lamang talaga nahahantong hanggang sa tayo'y kunin na ng Panginoon. Yun lamang po talaga yung mga bagay na dapat nating pinapahalagahan sa buhay na ito. At kitang-kita naman din natin nung na-deal na o na-dealt na yung kasalanan, nagkaroon sila ngayon ng katagumpayan. Amen. Victory reclaimed. No po? Nakamit nila ang tagumpay buhat sa ating Panginoon. Totoong-totoo po ang sinasabi dito sa John 15 verse 5. Sabi nga po, ako ang puno ng ubas, sabi ng Panginoon, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Again, ang kasalanan ang napakalaking hadlang sa Diyos at sa tao. At ito din ang nagpapalayo sa iyo from the Lord. Hindi lumalayo, never lumayo ang Panginoon sa atin. Kundi dahil sa kasalanan natin, kaya tayo napapalayo sa Panginoon. So we have to deal with that sin, ano man yan. No po, talagang maihingi na ng tawad sa Panginoon. Kasi nga po, wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. No po, failure after failure, mistake after mistakes ang magagawa natin sa buhay na ito kung tayo po ay walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Kung tayo po ay hiwalay sa Diyos na nagbibigay ng katagumpayan sa buhay na ito. Tagumpay na dinedefine ng kanyang mga salita. At hindi tagumpay tulad ng definition ng mundong ito. Po, again, yung totoong katagumpayan ay nagmumula lamang sa ating nag-iisang Diyos. Po, sa ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Po, at sabi pa nga dito, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Yes, po, di naman talaga mawawala yan yung takot. Po, may mga takot talaga tayo sa buhay na ito. Iba-iba nga lang po. Diba? Iba-iba yung fear natin sa buhay na ito. Kaya nga may mga times na nakakakomit tayo ng mistakes. Kaya nga meron ding sa buhay na ito na meron tayong failure na nagagawa sa buhay na ito kasi iba-iba nga yung fear na ating nararanasan. Na po, iba-iba. And normal lang naman talaga yan na human response ng isang tao po, yung fear. Or pwede takot tayo sa darating na future or takot tayo na mawalan ng trabaho o takot tayo na about sa future ng ating mga anak, lalo na nakikita natin ang mundong ito ay talagang pawasak, pasama, di po ba? May mga iba't iba tayong takot. Pero dito ay ini-encourage tayo ng Panginoon not to be afraid, to cast all our anxieties sa ating Panginoon. Ano po? Because He cares for us. Alam niyo po, walang ibang tunay na nagmamalasakit sa atin kundi ang ating Diyos. Bakit? Kasi siya ang lumikha sa atin. Ano po?
So nilikha tayo ng Diyos kaya mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, ang ating Maker. Kaya ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan, all our cares, yung lahat ng mga fears natin, ibigay natin ito sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na maging malakas tayo. Alam niyo po, yung palang maintindihan nating mabuti na kasama natin ang Diyos. Ito na po yung nagpaparealize sa atin na ah, talagang maging courageous sa buhay na ito, maging matapang sa buhay na ito kasi kasama natin ang Diyos at kailangan talagang maintindihan nating mabuti that He controls the future. Ano po, na walang anumang bagay na pwedeng mangyari sa inyo unless He wills it, unless ito yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. So we do not have to be afraid, and we just have to cast all our worries, all our fears, all our anxieties sa ating Panginoon dahil tunay po na nagmamalasakit siya sa atin. Kung paanong mahal natin ang ating mga anak, kung paanong gusto natin na mapaganda ang kanilang future, mas ang Panginoon. Kasi again, siya yung lumikha sa ating lahat po, sa ating lahat. Kaya anuman ang kabalisahan natin sa buhay na ito, iba't iba yan, yes, I know, pero ini-encourage tayo ng Panginoon not to be afraid. Po, not to be afraid at talagang patuluyan lang, no po, patuluyan lamang na gawin ang Panginoon na priority sa buhay na ito at patuloyan lamang yung maging tamang kaugnayan natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy, no po. Huwag tayong hihiwalay sa Panginoon kasi nga po, wala tayong kayang gawin sa buhay na ito kung tayo hiwalay sa Panginoon. Po, kaya ipagkatiwala ang lahat ng kabalisahan, lahat ng fear sa Panginoon. At isa pa po, yung sinasabi dito sa Roma chapter 8 verse 28. Sabi nga po dito, alam natin na sa lahat ng bagay, sabihin nga lahat ng bagay, no po. So sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So dito talaga natin makikita na talagang kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. That God is sovereign po yung sovereignty ng ating Panginoon na talagang walang pwedeng mangyari kung hindi ito ang kalooban ng Diyos. No po? And He even uses our sin to bring about good things in our lives. No po? Na sa lahat ng bagay, even sin, even failures, even your mistakes. No po? Nagkakalakip-lakip yan para sa iyong ikabubuti kung umiibig kang tunay sa Panginoon. Opo, kasi gumagawa lang ang Panginoon para sa ikabubuti ng lahat ng mga umiibig sa Kanya. Opo, so you need to examine yourself nga kung tunay ko bang iniibig ang Diyos sa buhay na ito. Kasi kung totoo nga, kapatid, ay makakaasa ka na ang lahat ng mga bagay ay ipinagkakalakip-lakip ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Ikaw na tinawag ayon sa layunin ng Diyos. Amen. So lahat tayo, bawat isa sa atin, may rason ang Panginoon kung bakit pa tayo binubuhay ng Diyos. No po? Lahat tayo ay tinawag ng Diyos for a purpose. No po? Lahat po, meron tayong kanya-kanyang assignment, meron tayong kanya-kanyang task. No po? At lahat tayo ay tinutulungan ng Panginoon para magtagumpay sa buhay na ito. Amen? Again, patuloy tayong ma-encourage ng salita ng Diyos that He causes all things to work together, all for our good, para sa lahat lang ng mga umiibig sa Kanya. Tulungan po tayo ng ating Panginoon. Hulit pong mga talata, nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng paet at
ng paet ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Sa lugar na iyon, sa harapan ng buong Israel, inuukit ni Josue sa mga bato ng altar ang kopya ng kautusang isinulat ni Moises. So even ito pong pag-o-offer nilang ginawa sa Panginoon ay ayon din po sa Pentateuch na naisulat nga po ni Moises na nasasaad nga po sa kautusan. So exactly ginawa ni Josue yung naayon sa utos po ng ating Panginoon through Moses. Lahat ng Israelita, kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno, at ang mga hukom, pati ang mga dayuhang kasama nila, ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban ng tipan ni Yahweh, paharap sa mga saserdoteng Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng Gerizim at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsaapit sa panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila. So it will take po 14 hours para mabasa lahat po from the book of Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 14 hours po. Pero isa-isa po itong binasa ni Josue. Ano po? And take note, binasa niya po ito para sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae, mga bata, at mga dayuhan. Hindi sinabing, oh bata pa yan, hindi niya yan maiintindihan. Ay mga dayuhan yan, hindi yan belong sa mga Israelita, hindi po. Talagang makikita natin na talagang ang salita ng Diyos no po, ay para po sa lahat. It is always relevant in our lives, no po? Talagang palagi po meron itong kaugnayan sa ating mga buhay. So we should give His word the time and respect it deserves. Po. So talagang ikaw ang pipili po kung gusto mong mag-obey sa salita ng Diyos. Kung mag-o-obey ka, blessing. At kung hindi naman, curses. No po? So ikaw ang pipili, kapatid. Kaya nga pahalagahan po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay kasi anuman ang iyong sitwasyon na kinakaharap, anuman ang iyong pinoproblema, anumang pagsubok ang iyong dinadanas, may kaugnay itong talata na nasa salita ng Diyos. Na po? Kaya palagi natin itong bigyang pansin sa ating mga buhay. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. So again, talagang magkakaroon lang tayo ng tunay na katagumpayan sa buhay na ito kung kasama natin ang Diyos. Dahil kitang-kita natin sa Joshua chapter 7, lumaban sila sa mga taga-Ai, merong kasalanang naitago, no po, ni Akan, kaya nagkaroon sila ng defeat. Kasi dahil sa kasalanan, hindi sila sinamahan ng Diyos. Pero the moment na nawala na ang kasalanan, no po, so nag nagkaroon na ng pagsama ng Diyos dito sa Joshua chapter 8, kaya naman sila ay nakaranas na ng katagumpayan. Opo, talagang nakamit nila yung tagumpay, katulad ng tagumpay na nakamit nila over the city and the people of Jericho. Amen? Kaya sa buhay natin ngayon, mga kapatid, tayo na nabubuhay sa ating panahon ngayon. Makakaasa lang tayo ng katagumpayan
kung talagang kasama natin ang Diyos sa buhay na ito. And yes, every day, pahalagahan natin ang kanyang mga salita dahil talagang meron itong katuturan po at talagang ma malaki ang kaugnayan nito sa ating mga buhay, lalo na po sa ating mga spiritual na kalalagayan. Papuri po sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa iyong mga salita na buhay at talagang maia-apply po namin kahit sa aming mga buhay sa aming panahon ngayon. Maraming maraming salamat po sa patuloy mong pong paalala, patuloy mong pong encouragement, mga pagpaparealize sa amin that we can truly claim victory over our lives kung kasama ka namin, Panginoon. Kaya Lord, we are requesting you po, nawa palagi mo po kaming samahan sa buhay na ito. At itinatakwil na po namin ang anumang kasalanan sa buhay na ito na humahad lang para patuloyan kang makakilos sa aming mga buhay. Salamat po aming Panginoon na palagi pinapaalalahanan mo po kami na talagang hindi po magiging maganda ang resulta kung meron kaming itinatagong kasalanan sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patuloy mo pong linisin kami na iyong mga lingkod, kami na iyong mga tagasunod. At salamat po sa araw na ito dahil muli mo po kami binigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyo, makahingi ng tawad sa iyo, at patuloy mo pong maging vessel sa buhay na ito. Maraming maraming salamat po, aming Panginoon, sa lahat po ng himala mo po sa aming mga buhay. Patuloyan po namin itong tinatanggap, Panginoon. Lahat po ng iyong himala, pagsama, pagkilos, paggabay sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon, palagi naming mapahalagahan lahat po ng iyong mga salita at mga paalala para patuloyan kami, Panginoon, na makatanggap ng katagumpayan sa buhay na ito. Sa lahat po ng mga ipinapagawa mo po sa amin. Tulungan mo po kami. Turuan mo po kami na matuto kaming maghintay sa iyo. Matuto kami maghintay sa hudyat mo, Panginoon. Huwag kami basta kilos. Huwag kami basta gawa. Antayin namin yung pagsabi mo to go, Panginoon. Tulungan mo po kami. Mahabag ka po sa amin, aming Panginoon. Maraming maraming salamat po sa Joshua chapter 8 namin pong napag-aralan. At patuloyan mo po kaming subaybayan at i-guide sa aming pag-aaral sa araw po ng bukas sa Joshua chapter 9. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, aming Panginoon. Salamat din po sa patuloy mo pong pagsama sa aming daddy, sa aming Pastor Lito, kay Deng, kay M, kay Dykes, at sa mga manggagawa mo po from CPLI na nasa Apayao sa mga oras na ito. Patuloyan mo po silang bigyan ng katagumpayan. Patuloyan silang kumilos ayon sa iyong kagustuhan. At salamat din po sa patuliyang paghahanda mo sa mga taga-Apayao, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy pong inihahanda. Purihin ka, Panginoon, maging sa lahat po ng pamilya po ng Miracle of Life at sa mga taga-ibang fellowship na amin pong palaging nakakasama sa live na ito. Puri sa iyo, pagluwalhati sa iyo, pasasalamat ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Yes, nais ko pong batiin lahat po ng mga nakasubaybay po sa atin sa umaga pong ito. Yes, Daddy, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay
na patuloy ang pinagtatagumpayan ng Diyos. At salamat din po sa mga, sa ating Pastor Lito. Muli po ay happy birthday po sa ating pastor at salamat din po sa Panginoon sa buhay ni Deng, ni M, ni Dykes at ng mga kapatiran from CPLI. Hello po sa mga taga-Apayaw. Na-miss ko po ang pagpunta diyan. Ah, pero hindi po muna ako nagpunta dahil ito po ang kalooban ng Panginoon. Amen. Do'n po tayo sa palaging kalooban ng Diyos. Amen. And salamat nga din po sa ating sa patulang himala sa ating Nanay Nelia. Pakisama niyo po siya sa inyong mga panalangin kasi sabi niya po dapat siya ay ooperahan sa Amerika pero parang nagkaroon siya ng fear. So hindi niya na ito pinaopera. So yun yung sumasakit sa kanya ngayon yung kanyang shoulder po. So kaya hindi rin po siya nakapag-share ngayon. So pakisama po siya sa inyong mga personal prayer and maraming salamat po. And salamat din po sa ating Teacher Bell, sa ating Sir Newell and si Baby Noe. See you all po bukas, kung loloobin ng Panginoon. Sa ating Nanay Vicky at sa kanyang buong pamilya. Sa ating Nanay Lemya, hello po Nay. Patuloy kayong paghimalaan ng Panginoon kasama po ang inyong mga anak. Maraming salamat din po sa ating Mama Len at sa ating Kuya Ronnie. Patuloy kayong paghimalaan kayong mag-asawa. At salamat din sa buhay ni Papay. At salamat din sa patuloy ang himala ng Panginoon sa mga kamag-anakan niyo po na nasa Bicol at nandito sa Cavite. Maraming salamat din po sa Panginoon sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, and kay Teacher Onay at sa kanyang pamilya. Salamat din sa buhay ni Pretty John, ni Teacher Marie Chris at ni Romina, and happy birthday din kay Clea at salamat din sa buhay ni Avisha maging ni Tin na nasa ibang bansa. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Bernie. Hello po. Salamat po sa Panginoon sa buhay mo po, sa nag-iisa mo pong asawa at sa inyong mga anak. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Irene at ng inyo pong dalawang anak. Patuloy po kayong paghimalaan din ng ating Panginoon. At salamat din sa buhay ni Royce. Hello, Royce. Patuloy mong mahalin si Jesus sa iyong buhay. Anak, patuloy kang makalapit sa Panginoon. Mahal na mahal ka ni Jesus, Royce, at ang iyong buong pamilya. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Mare at ng iyong buong pamilya, patuloy ang kaligtasan sa buong bihag at buong Gallardo clan. Salamat din sa buhay ni Lovely, ni Carl, ni Kiel at Lucas, maging sa buhay ni Michael na nasa Czech Republic at salamat din sa buhay ni Pretty, maging ni Tatay at ni Nanay Lorna. Maraming salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na si Narlig at Maitan. And hello din kay Sis. Hi, Princess. Patuloy kayong ingatan ni Kuku habang si M ay nasa mission field. Maraming salamat sa kaligtasan ng iyong buong pamilya at ng iyong buong angkan. Purihin ng Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng ating Ate LP at ng kanyang buong pamilya at ng patuliyang nakakasama po natin sa ating live. Everyday po ito at 7:30 a.m. and every Sundays at 8:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.